Ito na yata yung pinakamagaan na e-bike na nasubukan ko. Sa video na to, check natin to. Ito mga kapadyak yung ADO or ADO, short for Adichie Oasis A20 Air e-bike. A20 yung model name, ADO yung brand. Folding bike siya, may 20 inches wheels, tapos e-bike siya. At first look, hindi mo siya maiisip na e-bike. Bakit? Yung battery kasi hindi mo agad mapapansin dito sa e-bike na to. Usual setup ng mga e-bike, may naka-expose na battery pack either dito sa likod or dun sa main triangle ng frame. Dito, nakatago yung battery niya. Kaya hindi ganun kahalata. Etong bike na to, sobrang na-enjoy ko itong gamitin. Halos araw-araw, ito yung errand bike na ginagamit ko. Sa mga errands na masyadong malayo para lakarin or masyadong malapit naman para magsasakyan pa. Basta kung ano man yung errand na kaya magawa dito sa bike na to. Or kung meron akong kailangan na ikarga, dalhin na makakarga ako gamit ng bike na to, ito na lang yung ginagamit ko. Gazino lang yung konsumo sa kuryente kapag i-charge mo na. Para chill din, para hindi ka ganun kapagod kaysa magpapadyak ka pa. Pero since pedal bike din naman to, pwede mo rin siyang ipadyak, pwede mo rin siyang magamit for exercise. Gusto ko tong e-bike na to, kaya lang meron akong isang issue sa kanya. Mamaya ako sasabihin sa inyo kung ano yun. May dalawang version nga pala tong bike na to. Ito yung A20 Air, meron din yung A20 Lite. Pinagkaiba nun yung A20 Lite, mas mura siya kesa dito sa A20 Air. Bakit siya naging mas mura? Ito kasing A20 Air, gumagamit siya ng torque sensor sa kanyang pedal assist. Yung A20 Lite, ang gamit nun is cadence-based na pedal assist. Also dito sa A20 Air, nakasetup siya ng hydraulic disc brake na may power cut-off na din for safety reasons. Doon naman sa A20 Lite, ang gamit nun is mechanical disc brake. Siyempre may power cut-off pa din for safety reason. Pinagkaiba lang, siyempre pag hydraulic, ang dali niyang gamitin, ang lambot pigain, convenient siya. Sa stopping power, hindi naman bitin, malakas yung kapit. Kung mapapansin nyo, napakadumi niya ngayon kasi ito rin yung ginagamit ko even though umuulan. Bali wala naman dito sa bike na to, okay lang siya mabasa ng ulan, okay lang siya gamitin sa basa ng kalsada. Ang iiwasan mo lang sa mga e-bike, huwag mo lang siyang hahayaan na masubmerge like kung sa bahana or sa river crossing if ever. Yun lang talaga, huwag lang masubmerge, pero kung water splashes, kaya naman, okay lang, hindi naman siya masisira sa mga ganun. Frame is aluminum, kaya hindi sobrang bigat kasi kung steel pa yan, napakabigat nito lalo since e-bike to, pero na-mention ko nga, hindi siya ganun kabigat compared sa mga e-bike na nasubukan ko before. Kasi ito, ginawa talaga nila na magaan etong bike na to para napakadaling gamitin sa mga bimodal na transportation. Pwedeng sakyan mo to, pwedeng isakay mo to, napaka-convenient. Yun din yung advantage ng isang folding bike compared sa mga regular size na bike. Mga rigid fork, syempre, hindi naman need na suspension. Tamang tire pressure lang, hindi naman na ganun katagtag yung ride. Lalo kung sa paved road mo lang naman siya gagamitin. Hindi mo naman siya i-off-road. May nakalagay nga dito, cross your city. Good city bike na rin na pwede mong gamitin. Eto, 20 inch wheel, harap-likod for folding bike. Hindi sobrang liit, hindi rin sobrang laki. Drivetrain setup nito, single speed lang. Wala na shifter na need gamitin para mag-change ng gear. Since pang city lang naman, sakto na yun. Kasi hindi mo naman na need na magpalit pa ng gearing na mas magaan. Kasi kung ahon, kaya naman ito sa ahon, hindi man nahihirapan since assisted naman siya nung kanyang e-bike motor. Sa speed, hindi naman bitin, pero hindi mo rin naman need na sobrang bilis na takbo sa mga ganitong klaseng bike for safety reasons na din. On my experience, umaabot ng 25 kilometers per hour kung papadyak ko lang siya gagamitin. Limited na yun ang cadence na ibibigay ko dito, tsaka doon sa gearing niya. Pero yung ganong kabilis, mabilis na rin naman yun. Kung gusto mo mas mabilis pa doon, kaya pa nitong tumakbo ng 30 plus kilometers per hour, gagamitin mo lang yung throttle niya. Ito is may throttle, so pwede kang di pumadyak, pindutin mo lang dito, aandar siya, isagad mo, sasagarin niya yung speed niya, 30 kilometers per hour, napakabilis na para sa ganitong klaseng bike. Etong bike na to, kapag ginagamit ko to sa labas, pag nakikita to ng ibang tao, ang pinaka-head turner dito is yung drivetrain system niya, na kung tawagin ng matanda, pump belt, so ganun yung tawag nila. Gumagamit siya ng belt drive system, na carbon belt drive. Hindi ka usual na makakakita ng ganito, kasi mas common yung pa-chain na setup ng drivetrain dito sa atin. Kasi mas mura kasi yun, kaysa dito. Pag gagamit kasi nito, kailangan yung frame is designed na mag-accept ng ganitong belt. Kasi itong belt na to, buo siya, wala siyang putol. Ginagawa nila yung frame yung merong putol na kung saan kinoconnect. Usually dito, sa part na to, dito yung putol. Ito yan. So pwede siyang buksan dyan, tapos mapapasok mo na yung loop ng belt. Ito, ang advantage naman nito, napakalinis. Hindi dumudumi sa kamay. So, kasi hindi mo siya kailangan lagyan ng langis, hindi kakapitan ng dumi, hindi mag-build up ng grasa. Yung ganitong setup din, ito mas tumatagal to kesa sa conventional na chain setup. Kung ako nga kung accessible lang talaga yung ganitong setup, tsaka kung hindi pricey magkaroon ng ganyang setup, mas pipiliin ko na nakaganyan na setup kesa dun sa naka-chain. Advantage lang kasi nung naka-chain na setup, affordable lang siya, mas widely available lang. Pero kung ako, gusto ko na ng ganito.
mga ganyan. Kasi no maintenance, tapos sobrang tagal pa ng buhay. Malaki yung plato nitong crankset, syempre, kasi maliit yung gulong niya para hindi naman siya mabitin sa speed. Brake setup nito, naka-hydraulic brake siya na Solon yung brand. Hindi naman ako nabitin sa stopping power nito. Kaya lang, etong demo bike nila, medyo maingay. Siguro na-contaminate yung pads. Pero, hindi ko na tinry na linisin kasi hindi naman ako nabibitin sa stopping power. Hindi naman siya dumudulas. Sobrang kapit pa rin niya kahit umiingay. Minsan nga yung squeaking na yan, nagamit ko yan pambusina sa mga tao. So, pag nagpreno ako, tutunog. Mapapansin ng mga tao, mga tricycle driver, maririnig nila, malalaman nila yung presence ko. Yung motor niya, andito sa likod, rear hub motor yung setup nito, 350 watts. Saktong-sakto lang naman dito, hindi naman ng sobrang taas na power kasi maliit lang naman yung bike, tsaka 4 CTUs. Okay na okay lang yun. Na-optimize nila to na maging maganda yung mileage na pwedeng makuha dito sa bike na hindi ginagawang sobrang bigat ng bike dahil sa battery niya. Yun yung config nitong bike na to eh. Speaking of battery, yung battery dito sa seat post niya. Ito na mismo yung battery niya. Yung seat post niya. Ito na yung battery niya. Integrated na dito sa seat post na itong bike, yung battery. Nasa loob na, silyado naman dito. So, no point of entry para sa foreign objects like tubig or putik. Tapos silyado naman dito, pwedeng takpan yung port. Rubber siya na cover dito pag hindi mo ginagamit. Tapos ito yung connection niya dito, papunta sa controller. Ito na yun. It is sobrang bigat. Kung gusto mo sa loob i-charge, pwede. I-connect mo lang dito, ma-charge mo na siya. Kung ayaw mo ipasok yung bike, kung malayo ka sa sakit, pwede nga ito ng battery. Ito yung minimum insertion niya. Sa height ko, sakto lang yan. Saktong-sakto. Kung gusto ko siyang gawing pedalan. Ginagawa ko kasi dito, binababaan ko as much as possible yung saddle. Kasi usual na setup ko dito is pa throttle para hindi na tayo sobrang pagod pag nagra-ride. Kung hindi naman natin masyadong iniisip yung battery consumption kasi yung throttle, mas malakas kumain ng battery kaysa kung gagamitin mo yung pedal assist kung papadyakin mo. Sa akin, sa experience ko dito, kapag malapit na siya malobat, para hindi ako mag-alangan kung mauubusan ba ako, kung makakauwi ba ako, nagpe-pedal assist na lang ako kung nakita ko na malapit na siya malobat. May indicator naman dito sa display para sa kanyang battery capacity kung nasa anong level na. Makikita mo naman dyan, mababantayan mo. Meron siyang stopper dito para hindi sumagad, para hindi siya mahulog. Ako, tinatago ko lang yung dulo niya para hindi siya nakalabas sa ilalim. Mga ganyan, okay na sa akin. Padali ng adjustment, kahit sino, kayang gawin. Quick release naman siya, toolless na din. Ito yung connection niya. Ano lang, stop lang, kabit na. Yung setup nito na banggit ko kanina is gumagamit siya ng torque-based na sensor para sa kanyang pedal assist. Sa mga e-bikes kasi usually makikita mo is cadence-based or torque-based. So yung torque-based na pedal assist sensor, mas pricey siya kaysa sa cadence-based. Kung yun yung nakasetup sa bike, kaya mas nagiging mas mahal yung mga bikes na meron nun. Yung torque base is binabasa niya yung torque na binibigay mo or yung pwersa na binibigay mo sa pedal sa crank. Doon dinedetermine nung controller ng e-bike kung gaano kalakas yung power ng motor na ibibigay para sa'yo, para i-assist ka. Yung ganong setup, ang maganda sa ganun, mas natural yung feel nung pagpadyak pag ginagamit mo yung pedal assist. Depende sa ibibigay mong pwersa, yun yung ibibigay sa yung lakas ng motor or nung tulak ng motor para sa'yo. Nakadepende sa'yo. Yung iba nabibitin doon kasi gusto nila sobrang hina lang ng padyak pero sobrang lakas nung bigay ng motor. Yung iba ganun yung gusto. Yun naman, makikita mo naman yun kung cadence based. Kasi pag cadence based yung pedal assist sensor, kailangan mo lang mapaikot yung crank, kailangan lang makabasa siya ng RPM ng pagpedal mo or yung cadence para magbigay siya ng power dito sa motor. Kailangan mo lang mapaikot. Regardless kung anong cambio mo. So, siyempre, gaano mo yung cambio mo, mapaikot mo yun. Napakadali. Tapos, depende sa level ng assist na pipiliin mo dito kasi meron pa siyang level ng assist. Pwede pang iset dito kung gusto mo sobrang lakas. Kahit ang hina lang ng padyak mo, sobrang lakas nung bigay ng motor. Ganun kapag cadence based. Which is unnatural, pero kung yung iba gusto nila kasi ng sobrang lakas, doon nila pwede makuha yun. Yun yung pinagkaiba nila. Itong Air version, available siya sa torque-based sensor. Kung mas trip mo na gumamit ng mas natural feel na pagpadyak, torque-based, eto ka. Kung gusto mo naman yung malakas talaga, ramdam mo yung lakas na binibigay sa'yo, kahit hindi ka masyado mag-effort sa pagpedal, basta mapaikot mo lang yung crank. Doon ka sa cadence-based na sensor, sa light model, doon mo siya makikita. Mas mura yun. May busina siya. Yung busina, hindi ako masyado nalalakasan. Parang feeling ko, hindi siya ganun karinig kapag busy streets. Hindi ka ganong pansin. Pero, mas pansin pa yung ingay ng disc brake sa totoo lang, sa experience ko. Pero okay na rin, meron siyang busina. Pwede kang magbusina pag gusto mong tumabi yung mga nasa una mo. May pedestrian nakaharang or may aso, pwede yan. Yung hydraulic brakes niya, may power cut-off. So pag nagpreno ka, mag-stop yung motor para hindi naman napapersa yung preno niya na nagkokontrahan sila, naglalaban pa. Integrated na rin yung wiring dito, kasama na yun. Tapos ito yung display
display mo, nandito yung controls mo. May port dito para pwede kang mag-charge. Kung gusto mong mag-charge, meron siyang USB-C dyan na slot. Gusto mo i-charge yung cellphone mo, pwede dito. Ito yung power, pero para gumana yan, kailangan buksan mo muna dito sa battery kasi may switch siya dito. So pag hindi siya naka-on dito, kahit anong pagbukas mo dito sa display niya, hindi siya magbubukas unless pinutin mo dito sa battery. Tapos saka mo pipinutin dito. Kahit nga nasa logo pa lang siya, nasa boot up logo pa lang siya, gagana na agad yung motor niya eh. Hindi mo na hintayin to. Yun ang gusto ko dito, ang bilis niya magbukas. Kahit nasa splash screen lang, pwede ka na tumakbo. Tapos yung plus minus, ayun yung pang-control mo sa pedal assist na binibigay niya. Gusto mong dagdagan, bawasan. Pag na-hold mo tong plus na button, magbubukas yung ilaw niya. Kung may ilaw na siya na integrated dito sa e-bike. Ayun yun. Hindi sobrang liwanag, hindi sobrang lakas sa gabi, pero at least meron na. Dagdag visibility na rin. Tsaka mas pansin ka kasi may ilaw ka sa harap. Dito sa likod meron siyang reflector, pero hindi siya kasama dun sa system nitong e-bike. Separate siya, may button dito na pwede mong pindutin para magbukas. Ilaw siya sa likod para kita ka rin ng mga manggagaling sa likod mo pag sa gabi ka nagra-ride. Tapos ina-charge siya separately. Etong front light mo, connected siya dito sa system na to. Bumabawas siya dito sa charge ng battery mo. Yun yung pagkakaiba nila. Pag na-hold mo naman itong down, ayan naman yung push assist. So aandar yung e-bike ng napakabagal. So kung kailangan mo siyang itulak tapos nabibigatan ka para maitulak siya, pwede mong i-hold yung minus para gumana yung push assist niya. Para matulak mo siya ng mabagal na hindi mo nadala yung bigat ng bike kasi nga tinutulungan ka rin ng motor. Yung ganung feature, common naman yun sa mga e-bike. Meron talagang mga ganun. Gulong 20 by 1.95 inch yung lapad. Saktong-sakto lang for a folding bike tsaka for city use. Yung pattern nito, hindi naman siya sobrang kinis na nasa road bike category. Yung design niya, fast rolling pero hindi siya madulas gamitin. Subukan na rin kasi lately, puro sa basa ako siya ginagamit. Sa basang kalsada, doon siya niraray. Experience ko, hindi naman dumudulas kahit mag-preno rin. Maganda yung naka-stock na gulong dito. Naka-inner tube pala siya, shader yung valve. So kung magdadala ka ng inner tube, etong bike yung gamit mo, yun yung kailangan mo. Yung pedals ito is folding, napofold din para makalis din ng space kapag fold mo tong bike na to. Folding yung pedal niya. Kasi yan naman yung usual na pedal sa mga folding bike. Yung saddle, medyo wide, malapad. Pero sakto lang kasi very comfortable siya upuan. Saka lalo kung hindi mo gagamitin yung pedal nito, kung more on throttle ka, relax na relax ka pag uupo ka dyan. Yung bar, saktong width lang, di naman sobrang lapad kasi hindi mo rin naman need ng sobrang lapad na bar sa mga ganitong bike. Hindi naman siya twitchy kontrolin, hindi siya malikot. Tapos pwede mo pang ma-adjust yung taas, depende sa'yo. So eto, hindi ko lang maano kasi naka-zip tie dito, pero ako kasi hindi ko na sobrang tinataasan eh. Kasi mahirap din kontrolin yung bike pag sobrang taas. Kaya dapat mga saktong baba lang din. Pero pwede mo siyang itaas kung matangkad ka. Pwede pa may adjustment pa din. Maganda yung grips ito kasi lock-on. Tapos hindi siya madulas, makapit. Kahit walang gloves, okay na okay. Kasi kung pan-daily mo naman to, kaysa magdadala ka pa ng gloves lagi, magandang klase naman yung grips na nilagay. Itong isang grips, mas maikli siya kasi para mag-give way dito sa pwesto nitong throttle mo. Ang setup ko dito para sa bike na to, kinakabit ko yung rando bag ko dito. Para doon ako maglalagay ng kung ano man yung pwede kong ilagay doon. Like kung may bibilin ako sa labas, ito ko ilalagay. Napakadali, napaka-convenient, napakadali magkarga dito sa bike na to. Dito nga lang sa Air na model, napansin ko wala siyang mounting points para sa rack dito sa part na to, pero siguro pwede siyang magawa ng paraan. Dito sa dulo, meron siyang mounting. So I guess yan, pwede mo siyang magawa ng paraan depende sa rack na gagamitin mo. So pwede mo rin siyang gamitan ng rack. Yung light na model yan, napansin ko doon, mas marami siyang mounting points. So ewan ko kung bakit magkaiba sila ng frame. Tapos meron pala siyang side stand, kaya napakadaling i-park. Easy, hindi ka mahihirapan, di mo na isandal. Napagit ko kanina, meron akong hindi nagustuhan dito sa bike na to. Kung ano yon, yung fender sa likod. Yung fender nito is very useful. Itong sa harap, talagang nagagamit niya yung purpose niya. Pag maulan nga, pag basa yung kalsada, yung fenders, yan yung sasalo ng talsik. Dito sa unahan, salon-salo yung talsik ng tubig. Di ako pupunta sa mukha mo, which is okay na okay. Dito naman sa likod, yung fender niya, bitin eh. Kasi dapat yung fender na to is hanggang dito sa baba dito, sa kalahati, para wala talagang tatalsik sa likod. Yung setup nito, since maiksi yung fender niya, 1/4 lang nung gulong, yung laki ng fender niya. Eto, talsik pa din eh. Tatalsik sa likod mo pag nag-ride ka sa basang kalsada. Talsik lahat sa'yo, sa likod, hanggang dito sa batok pa nga eh, pag nakababa yung saddle. Ganun yung sa experience ko dito. Pero tingin ko ito is nakatulong pa rin para maprotektahan yung entry points ng electrical system nitong e-bike na to. Siguro yun yung purpose lang nito para hindi matalsikan yung ports dito, yung charging port mo, tsaka yung connection ng battery papunta doon sa controller. Baka yun lang yung purpose itong fender na yan. Mas maganda sana kung itong fender na to hanggang dito para kung gagamitin mo to sa basa, walang tatalsik sa'yo. Nagtingin-tingin ako ng mga fender
fenders, mura lang din naman yung mga fenders para sa pang 20 inches na wheel size. Pwede mo rin siyang palitan para solid na siya na daily city bike, commuter bike. Tipid sa gas, hindi ka pagod, pwede na. Solid choice na rin siya. Kung naghahanap kayo ng e-bike, baka ma-consider nyo itong Ado Air. Pinakamagana ng e-bike kung ayaw nyo ng sobrang bigat na e-bike. Ito yung isa sa pwede nyo ma-consider. Kung paano siya i-fold, papakita ko sa inyo. Sasampulan ko kayo. Bago nyo i-fold, patayin nyo muna. Ako ginagawa, di ko na pinapatay dito, doon na lang. May latch dito, kanyang safety mechanism para hindi bumaba. Yun, kailangan mo i-access muna tong latch para mababa mo to. Safety niya yun. Yan, bababa mo lang na ganyan. Tapos, pedal dyan. Ito rin, meron siyang safety na latch para hindi ma-flip to. Tapos, mag-fold siya ng kanya. Nang hindi mo naman intended na ma-fold. After nyan, yan, ganyan pala muna. Tapos yan. Yan, naka-fold na siya. Yung seat post nito, medyo mahaba. Pwede mong palabasin para tumukod din siya. Para tumayo siya. Yung side stand, dapat iangat mo. Tapos yan, naka-fold na siya. Napakaliit lang niya pagka naka-fold. Space saving para sa mga may maliit na space sa bahay nila. Ganyan lang, liit lang. Ang liit ng footprint. Medyo challenge lang siya na transport sa ganyan. Kung kailangan mo siyang buhatin or itulak. Mas madali kung nakabukas siya. Pero kaya, pwede siyang nakaganyan. Ito is kung halimbawa gamit mo siyang service pang bike to work. Kung gusto mo siyang ipasok, lagay mo siya sa ilalim ng cubicle mo kung saan nag-work. Pwede ganyan setup. Hindi mahirap sa parking kasi nga foldable siya, maliit lang. Pwede ipasok sa loob. Kaya, mas secure din pagka ganun. Isa yun sa advantage ng folding bike pag ganyan yung pan-service mo. Kanina pa ako sabi na magaan siya. Check natin yung weight niya. Ito yung actual weight niya kasama na yung pedals. Tsaka lahat ng buong setup niya. Ang nakalagay dito ay 18 kilograms daw yung bike weight. May nakaprint doon sa frame eh. Pero syempre, maganda, masukat pa rin natin ang sa atin. Ang nakuha kong weight, 18.58 kilograms. Tama naman pala, 18 kilograms. For an e-bike, magaan na yun kasi usually kasi sa mga e-bike, maabot siya ng 20 plus kilograms. Hanggang 30 pa nga yung sa iba. So, eto, napakalinis. Yung cables niya dito sa loob din. Kung paano itayo ulit, ganun lang. Napakadali. Dalawa lang yung latch na kailangan mong i-access. So, dito lang, tsaka dito. Tapos parehong meron siyang safety pin, safety switch. Para hindi siya accidentally magbukas. Kasi hassle nga naman yun kapag nagra-ride ka. Bigla siya magbubukas, diba? Aside dun sa light version, tsaka dun sa air version, dito sa Ado Air 20, according sa website ni Ado e-bike, meron siya dalawang version, CE version, tsaka international version. Ito nandito sa atin, ito yung international version kasi ito yung naka 350 watts. Yung CE version is 250 watts, so slightly less yung power nun kasi merong certain countries na regulated yung e-bike na hindi dapat sobrang lakas. Dito sa atin, wala naman ganun. Kaya international version yung nandito sa atin, ito yung 350 watts. Ito yung mas malakas. Maintenance free, yung carbon belt niya. Yun yung maganda kasi di mo na kailangan lang isa, di mo na kailangan linisin, di mo na alahanin na baka kalawangin. Maintenance free. Yan, matibay din naman yan, tumatagal din naman. 20 to 30,000 kilometers yung tinatagal na itong carbon belt niya. Yung mileage na yun, mas malaki pa yun sa mileage na kayang itagal ng isang conventional na chain. Kaya yun, mas mahaba talaga yung buhay kapag ganyan. Samsung battery, yung ginamit nila dito. Siyempre, Samsung, may reputation naman sa mga batteries. Durable, tapos efficient. According to Ado, 100 kilometers yung range na itong bike nito. So, siyempre kasi yung 100 kilometers, siguro on perfect condition yun. Napakadami din kasing factor. Nakaka-apekto dun sa magiging range na kaya itakbo ng e-bike. Apektado yan ng weight ng rider. Kung saan siya nagra-ride, mga uphill ba, kung ano ba yung ginagamit niya na assist level, kung nagta-throttle ba siya, nagpe-pedal lang ba siya, yung hangin, sobrang dami ng factor. According to Ado, 100 kilometers, pero assume lang natin 50 kilometers, which is malayo na rin sa kaya itakbo nito. Kasi ang dali naman mag-charge, mga 4 hours na pupul na to sa experience ko. Mabilis lang din. Kung hindi naman ang intended use mo dito is tumakbo ng sobrang layo, mag-tour or mag-long ride, sapat na rin to. Kung pang-commute mo lang, transpo, pwede na. Tapos syempre, since foldable siya, so pwede siyang bimodal, pwede mo siya isakay kung maubusan ka. Sabi ni Ado, pang-urban daw to. For the city, cross your city, nakalagay nga dyan. Since hindi siya ganun kabigat na madali siyang buhatin, kayang buhatin ng isang kamay, napakadaling iuwi, dalhin sa trabaho, lagay sa sasakyan, or isakay sa subway. So sa atin naman walang subway, pero kung MRT, pwede rin naman dito sa atin. MRT, LRT, pwede magdala ng ganito, pero kailangan na naka-fold. Yung display niya is IPS na color display, IPX7 na waterproof. So, kahit matalsikan, maulanan, okay lang yan. Dito makikita mo yung speed, yung tinakbo mo, kung ilan kilometers na, yung takbo mo sa trip mo, tapos yung pedal assist, yung battery level, dyan makikita mo lang. Height ng rider, 150 cm up to 200 cm.
swak naman para dito. So since adjustable naman yung seat post niya, pwede mo naman siyang itaas. And also, yung standover, walang problema kasi it's a folding bike. So kahit hindi katangkaran, hindi naman mahirapan sumakay dito kasi nga mababa lang naman siya. Ang weight capacity nitong bike na to is for riders up to 120 kilograms na weight. Sa CE version pala, wala siyang throttle kasi nire-regulate doon yung mga e-bikes na dapat wala siyang throttle, ganun. Sa ibang countries yun. Pero dito sa atin, international version yung okay gamitin since hindi naman ganun ka-strict pa yung regulation sa mga e-bikes, yung mga rules, yung mga specs na pwedeng e-bike na gamitin dito sa atin. Ito nasa atin, may throttle. Sa torque din, nagkakaiba. Bali, 37 Newton meters yung torque sa CE version. Tapos sa international version naman is 42 Newton meters. So, mas mataas yung sa international version. Kung interesado kayong tingnan etong ADO na e-bike, A20 e-bikes or other e-bikes, pwede kayong mag-visit sa Electric Cyclery. Meron silang store sa Green Hills, sa G-Strip. Punta lang kayo doon. Madami kayong e-bikes na pwedeng makita, mapagpilian. Doon din kayo pwedeng mag-purchase nito. Ito, pinahiram lang nila to sa akin para matesting ko. Ilalagay ko sa description yung link ng FB page nila. Pwede nyo rin i-visit. For more updates sa mga lumalabas na mga e-bikes dito sa market natin. Kung folding e-bike yung hinahanap mo, baka ito yung makonsider mo itong ADO Air A20 or yung Light na A20 din. Kung hindi naman, kung mas trip mo naman yung MTB na style, pwede mong makonsider itong isa kong na e-bike check din na e-bike. Yan yung Himo. MTB na e-bike, check mo na rin yan. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.